Accountability, bakit napakahalaga nito sa buhay ng isang Kristiyano? Sa dami ng tukso na ginagawa ng dyablo sa buhay ng bawat tao at sa imperfections na meron sa mundong ito, hindi ka magtatagumpay ng mag-isa. Kailangan mo ang Panginoon at kailangan mo ng mga kasama. Sabi sa ating key verse, kaya mga kapatid, mag-ingat kayo upang hindi magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa buhay na Diyos. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang walang sino man sa inyo ang malinlang ng kasalanan na siyang nagpapatigas ng inyong puso. Tulong-tulong tayo bilang mga Kristiyano. Samahan niyo po ako sa pag-aaral natin tungkol sa kahalagahan ng accountability. Ang accountability ay disenyo ng Diyos upang ilayo tayo sa pagtatago at dalhin sa liwanag kasama ang kapwa natin Kristiyano. Dahil ang kasalanan ay mas lumalakas kapag ito ay nasa dilim. Pero kapag ito ay ine-expose sa liwanag, nagkakaroon ng tinatawag nating paghilom or healing. Sabi ng Proverbs 27 verse 17, kung paanong ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal, gayon din pinapatalas ng tao ang kanyang kapwa. Notice, yung word na bakal, ang tanging makakapaghasa sa kanya ay bakal. Ang tao, ang hahasa sa kanya ay kapwa niya tao. Sa Kristiyano, ang hahasa sa kanya ay kapwa niya Kristiyano. Kung gusto mong mahasa sa business, punta ka sa isang negosyante. Kung gusto mong mahasa sa science, punta ka sa science teacher, sa professor ng science, sa isang scientist. Pero kung gusto mong mahasa sa faith mo, magpa-mentor ka sa mga Kristiyanong matapat sa Panginoon at magkaroon ka ng mga kaibigang Kristiyano upang mahasa ka at meron kang kasama sa journey mo bilang isang mananampalataya. Sabi din ng Galatians 6 verse 1 to 2, mga kapatid, kung ang isang tao ay mahulog sa kasalanan, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu ay dapat siyang ituwid. Notice na malaking tulong na meron kang accountability group dahil meron mga taong magtutuwid sa'yo sa mahinahong paraan. Ngunit mag-ingat kayo para naman to sa mga taong magiging accountable para sa kapwa nila Kristiyano. Sabi ng Bible, mag-ingat kayo, which means ihanda nyo sarili nyo before you correct. Magpakalalim kayo sa Panginoon. Kung meron kayong mga bagay na dapat i-confess sa Diyos, sabihin nyo din. 'Di ba? Hindi lang dapat nagko-correct tayo, dapat inaayos natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. Sabi ni Jesus mismo, bago ka magtanggal ng muta sa mata ng ibang tao, tanggalin mo muna yung troso na nasa harapan mo. Tapos sabi dito, baka kayo rin ay matukso. Baka makasama kayo o sumabay din kayo sa ginagawa niya. Kaya ang sabi dito ng Bible, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. At sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Di lang yan, sabi ng Hebrews 10 verse 24 to 25, at sikapin nating pukawin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng ilan. Ang ganda ng sinabi ng writer ng Hebrews, huwag mong pabayaan yung mga gatherings, yung church worship, yung corporate worship bilang isang simbahan. Huwag nating hahayaan na masanay tayo, na hindi tayo pumupunta doon, na hindi tayo nagiging parte ng gawain. Tandaan natin, mas malaki ang magagawa natin kapag sama-sama tayo. Ang sabi ng Bible, magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Lalo na ngayon na nakikita nating papalapit na ang araw ng Panginoon. Mismong Bible ang nagsabi na huwag mong sasanayin ang sarili mo na malayo sa pamilya ng Panginoon. Huwag mong sanayin ang sarili mo na hindi sumasamba kasama yung ibang mananampalataya. Bakit? Kasi pagdating natin sa kalangitan and for eternity, magpupuri tayo sa Diyos, ang kasama natin doon ay kapwa natin mananampalataya. Kung ngayon pa lang nagkakaproblema ka na doon, hahangarin mo ba na makapunta doon sa langit kasama ang mga anak ng Panginoon? Di ba dito pa lang, dapat ipakita mo na yung desire na yon. At ito yung sinasabi ng Hebrews chapter 10. In 1 Corinthians chapter 12 verse 27, mas pinatibay pa yan ni Paul. Ang sabi ni Apostle Paul, kayo ang katawan ni Kristo. Grabe yung statement ni Paul dito. Part tayo ng isang katawan at ang bawat parte ng katawan ay merong purpose, merong role, merong bahagi upang ito
ay makausad at upang magawa niya ang pinapagawa ng Panginoon. Mahirap mag-function kapag ang isa sa mga parte ng katawan ay mahina. Ang isa sa mga parte ng katawan ay wala. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, remember that you are not just a part of the family, but you are part of the body of Christ. Bilang isang Kristiyano, kailangan mong sumama at kailangan mo ng kasama. Kasi pag pinag-usapan natin ng biblical accountability, it is the ability to give an account. 'Di ba? Pag sinabi mong accountable ka, you are answerable to someone. Bawat isa sa atin, balang araw, we will give an account to the Lord because we are stewards ng Panginoon. At dito, habang nabubuhay tayo sa lupa, there must be people na magiging accountable din tayo on the way we live so that hindi tayo maging padalos-dalos sa mga bagay na ginagawa natin. Meron kang pananagutan. May sasagutin ka sa Diyos at sa ibang tao. Ito yung ibig sabihin ng magkaroon ka ng biblical accountability. May katotohanan kang inaamin, hindi ka nagtatago. Merong mga tao na pwedeng kumausap sa'yo, pwedeng mag-correct sa'yo, pwede ka mag-confess ng nararamdaman mo, kasalanan mo, mga bagay na nagawa mo na hindi maganda. Ito yung mga taong nagpapaalala at nagbabantay sa'yo. Para makita mo na hindi ka nag-iisa, merong proseso ng pagtutuwid at paglago. Hinuhubog ka para sa Diyos at sa kanyang gawain. Pagtibayin pa natin yan. Bakit nga ba napakahalaga nito sa akin bilang isang Kristiyano? Number one, accountability protects you. It protects you. Sabi ng Hebrews 3:13, sa halip, magpaalalahanan kayo sa isa't isa, araw-araw, habang may pagkakataon pa, upang walang sino man sa inyo ang tumigas ang puso dahil sa panlilinlang ng kasalanan. Mahirap lumaban na mag-isa. Kapag meron kang mga tao na kasamang nananalangin, kasama mo sa mga laban, kasama mo sa iyong pinagdadaanan, mas gumagaan ang iyong pasanin. At tayong mga Kristiyano, kailangan natin maging mindful na kapag mayroong mga private na usapan, mayroong mga bagay na hindi na dapat marinig ng iba, it should stay sa atin. We should protect each other. Hindi magtakipan, kundi magtapikan. Importante din na mabuild yung relationship and trust to the people whom you are accountable with. And you should pray na talagang bigyan ka ng Panginoon ng mga taong ganito. Kasi tutulungan ka nito para maprotektahan ang iyong testimony, maprotektahan ang iyong direksyon, mapaalalahanan ka pagdating sa buhay. Number two, accountability leads to healing. Sabi ng James 5:16, kaya nga ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid at makapangyarihan ay mabisa. Notice the word, upang kayo'y gumaling. Paano ko gagaling? Ang sabi dito, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan, confess, continuous prayer, and continuous accountability. Alam niyo ang stronghold ng kasalanan ay humihina, katulad ng sinabi ko kanina, kapag ito ay ine-expose sa liwanag dahil mas maraming nagbabantay, mas maraming nagpapaalala, mas maraming tumatapik, mas maraming gumagabay. Mas better. Naalala ko yung kwento ni David tsaka ni Bathsheba. Natukso itong si David, dumating siya sa malaking kasalanan nung panahon na nag-iisa siya at nagpaiwan siya sa kingdom niya habang yung kanyang mga sundalo nakikipagdigmaan. Kinuha niya si Bathsheba, kanyang pinagsamantalahan, tapos yung asawa nito na si Uriah, nilagay niya sa front lines ng digmaan, mabilis itong namatay, tapos nagkaanak sila, tapos yung anak nila ni Bathsheba, yung unang anak nila namatay. Grabe, ang sakit nun, di ba? Pero alam mo paano siya nakalaya doon? Nung merong isang propeta, si Prophet Nathan, na nagturo, David, mali ang ginagawa mo. Mahal na hari, mali yan. Ito yung sabi ng Panginoon. Dahil doon, si David, pinagbayaran niya yung kasalanan niya. At siya ay nakalaya mula doon sa kasalanan na yon. Nagkaroon ng healing because of accountability. And number three, accountability produces growth. Sabi ng Proverbs 27 verse 17, kung paanong ang bakal ay nagpapatalim sa kapwa bakal, gayon din pinapatalas ng tao ang kanyang kapwa.
Sabi ng Bible, mas magiging matalas ka, mas magagamit ka ng Panginoon, mas lalago ka sa pananampalataya kung ikaw ay magkakaroon ng mga kapwa Kristiyano na makakasama mo, magiging accountable sa iyo, magme-mentor sa iyo, magiging kaibigan mo, tutulong sa iyo at sasamahan ka sa journey mo bilang isang mananampalataya. So we have to desire, pray, and find accountability in our lives. Pag-isipan mo to. May tao ba sa buhay ko na pwede magsalita at mag-correct sa akin? Tinitignan ko ba ang accountability bilang optional lang o essential sa buhay ko bilang isang Kristiyano? Anong nawawala sa buhay ko kung pipiliin kong mag-isa? Tandaan mo, hindi ka nilikha ng Diyos para mag-isa. Ang paglago ay nangyayari sa liwanag kasama ang iba. Salamat po sa inyong pakikinig at dahil natapos mo ang video na to, pipili po ako ng isa sa mga subscriber na magko-comment sa video na ito na merong talagang pinaka nakaka-bless na insight mula dito sa video na ito at padadalan ko po ng regalo. So please comment down below sa ating video and subscribe to our channel.